Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 15 kabanata ng Aklat ng Joshua, kung saan ang mga lupang para sa lipi ni Judah. No? Ito po yung pagbabahagi ng lupang ipinangako, no? Sa mga Israelita, at sa time na to, dito naman ibibigay yung bahagi po ng Judah. No? At dito nga makikita natin po na yung Judah, yung pinakamalaking tribo, at ang tribong ito, dito nang galing si Haring David. At kalauna naman ay pinanggalingan din ni Jesus Christ. Ano po yung pag-aaral natin ngayon, nawa ay makakapulutan ng aral, at kaya tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, Lord. Help us, Lord, to understand your word. At kayo lang po ang pinakamataas na naming papupurihan, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. We give you glory, honor, and praises in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1, ang lupaing napapunta sa lipi ni Judah ay mula sa dulo ng Edom at hanggang sa ilang ng Shin, sa kaburulan sa gawing timog. Ito ang pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Nagmula sa hangganan ng lupaing ito sa timog ng dagat na patay, nagtuloy sa landas ng Akrabim at lumampas patungo sa ilang ng Shin. Buhat dooy umahon sa Adar at lumikong patungo sa Karka. Matapos tahakin ng Asmona, tinunton ang batis ng Ehipto at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Judah sa timog. Sa gawing silangan, ang hangganan ng lupain ito, ang dagat na patay hanggang sa bunganga ng Jordan. Dito naman nagsimula ang hangganang Hilaga. Umahon ito sa balikat ng Bet Hogla, dumaan sa hilaga ng Bet Arab at nagpatuloy sa bato ng Bohan na anak ni Ruben. Buhat sa libis ng kaguluhan, umahon sa Deber at nagpatuloy sa hilaga. Lumiko ito patungong Gilgal na nasa tapat ng pag-ahon ng Adumim sa timog ng libis. Tumawid ng batis ng Enshemesh at nagtuloy sa batis ng Enrogel. Buhat dito ay paahong itinahak na ang libis ng Ben Hinnom na nasa timog ng burol ng mga Jebuseo na tinatawag ding Jerusalem. Umahon uli patungo sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng kanluran ng libis ng Ben Hinnom at sa dulong hilaga ng libis ng Ephraim. Buhat sa taluktok ng bundok at lumikong patungo sa batis ng Nephtoa at lumabas sa mga lungsod ng bundok ng Ephron at bumaling na papuntang Baaka na tinatawag ding lungsod ng Jearim. Umikot sa kanluran ng Baala patungo sa bundok ng Sher, nagdaan sa libis na nahilaga ng bundok Jearim na tinatawag ding Kesalon. Lumusong na patungong Bet-Simes at nagtuloy sa Timna. Buhat naman dito, umahon sa libis ng bundok sa hilaga ng Ekron at bumaling sa pagpuntang Sikron. Tinahak ang bundok ng Baala. Lumabas si Jabniel at nagtapos sa dagat Mediteraneo na siyang naging hangganan sa kanluran. Ito ang mga hangganan ng lupain papunta sa lipi ng Judah at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo sa lipi. Yan. So, dito po makikita natin na ang mana ay tiyak at personal. So, ayon sa itinakda ng Diyos, no? Dito natin makikita na hindi sumisira ang Panginoon sa kanilang pangako, no? May tiyak na assignment ang Diyos para sa iyo. At yung assignment na yun, huwag mo ipasa sa iba, no? Hindi ko kailangan angkinin ang hindi para sa iyo. Hindi mo kailangan angkinin ang hindi para sa iyo. At huwag mong pabayaan ang ibinibigay sa iyo. So, dito makikita natin
kapag hindi sa'yo binigay, huwag mong kunin, no? Huwag mo akin ngayon. Kung sa'yo naman binigay, dapat magkaroon ka ng sense of responsibility. Kaya mong ingatan, pangalagaan, no? Bilang respeto at pagmamahal sa nagbigay nito. No? Parang job description. Halimbawa, teacher ako, assign ako sa grade 1, hindi ako pwedeng umalis doon. Kasi ano man yung mangyari sa kanila, pananagutan ko sila. Mga talatang ito rin ay nakita din natin, no, na detalyadong inilalarawan ang mga hangganan, no? Yung sa timog, sa silangan, sa kanluran, sa hilaga. Na nagpapatunay na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hangganan. Alam ni Lord, no? Kung saan niya ito mga itinanim, no? Tandaan natin, ang hangganan ay proteksyon, hindi limitasyon. Sometimes, kapag nalilimitahan tayo, feeling natin hindi na tayo mahal, no? So, mahalaga po na maintindihan natin to. Then, sabi dito, parang bakod ng bahay, hindi para ikulong sa, kundi para protektahan. Hindi lahat ng pwedeng gawin ay dapat gawin. Okay? So, dito makikita din natin, ulitin ko, na yung ating limitasyon, sometimes, and kadalasan, yun ay protection natin. 13, gaya ng sinabi ni Yahweh kay Josue, isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Judah ay ibinahagi kay Caleb na anak ni Jephunneh. Ibinigay sa kanya ng ang Hebron at ang lungsod na dating sakop ni Arba, na ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong anak na lalaking si Anak, sina Sesai, Ahiman at Talmai. Pagkatapos, nilusob niya ang Deber na noong unay itinatawag na lungsod ng Sefer. At sinabi ni Caleb, ipapakasal ko ang anak kong si Aksa sa sinumang sumalakay at sakop sa lungsod ng Sefer. Si Othniel, na anak ni Kenas sa kapatid ni Caleb, ang nakagawa niyon. Kaya't si Aksay ipinakasal ni Caleb kay Othniel. Nang makasal na ang dalawa, sinabi ni Othniel sa asawa na humingi ng isang bukirin kay Caleb na kanyang ama. Pumunta nga si Aksa kay Caleb at pagkabasa ng asnoy sinasakyan, tinatanong niya si Caleb, okay, anong kailangan mo? Sumagot si Aksa, bigyan mo po ako ng makukunan ng tubig sapagkat lupang tigang ang ibinigay mo sa akin. Kaya't ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga bukal sa gawing taas at sa gawing ibaba. So dito makikita natin si Caleb ay binigyan ng Hebron gaya ng pangako niya. Ano po ng Panginoon. So makikita natin dito na yung tapat na tumatanggap ng pangako ng Diyos talaga ay mag-enjoy. Ayan. Then sabi po dito, ang mga tao na natiling tapat sa Diyos ay hindi niya kakalimutan. Ang matagal na paghihintay ay mayroong ganapala. Amen? So napakasarap po maghintay sa Panginoon kasi kapag tayo naghihintay pala, nandun talaga yung blessing. Nakita talaga natin na yung mga tapat, no, ay tumatanggap ng pangako ng Diyos, no? At dito makikita din po natin na sa verse 14 kung saan ay pinalayas ni Caleb ang tatlong anak ni Anak. Ano po, na nagpapakita na kahit may pangako na, no? O kahit nakikita na natin pangako, may laban pa rin na kailangang harapin, no? At mapagtagumpayan. So, hindi porket na may pangako na ang Diyos, wala nang pagsisikap. Ano po, ang pananampalataya ay may kasamang gawa. Laging may kasamang gawa. Kaya nga, sabi ng salita ng Diyos, ang pananampalatayang walang gawa ay patay, no? Or patay ang pananampalatayang walang gawa. So, pag nabasa natin itong 15 to 17, pinapakita dito na si Othniel ay nagtagumpay at pinakasalan si Aksa na anak ni Caleb. Ano po, yung dito makikita po natin na ang pananampalataya ay ipinapasa sa susunod na henerasyon. Ano po, kaya nakita natin dito talaga na ibinigay sa kanya. Ang halimbawa ay maaaring magbukas ng tagumpay sa iba, no? Or yung ang spiritual na pamana ay mas mahalaga kaysa material. Kasi nga, di ba, napag-uusapan natin na yung pagpapala, hindi lang po siya sa material. Even sa spiritual, meron din, no? At yung naipapamana natin, hindi lang yung mga kayamanang material, kundi maging ang kayamanang spiritual din. At yung mga mabubuti nating mga halimbawa, ay magiging gabay ng mga susunod na henerasyon para naman din sila magtagumpay. Ano po, sa verse 18 to 19, makikita natin dito yung paghingi ni Aksa ng bukal ng tubig, no? Kung saan hindi sapat yung lupa kung walang patubig, 'di ba? Alam naman natin 'yon, lalo na pag ikaw ay
nagtatanim, no? Kailangan ng tubig. Simbolo po ito ng patuloy na biyaya ng Diyos, no? Kahit nakamtan mo na yun, pwede ka pa rin talaga na manalig kay Lord na yung mga nais natin, basta yan ay according sa kanyang kalooban, ay marireceive po natin. Kaya nga, tinuturo sa atin na huwag tayo makontento na nang dun sa kung ano lang yung nandyan, no? We are also called na mag-ask, no? Kaya nga ang sabi ng Matthew 7:7, humingi kayo at kayo bibigyan, no po? Yung pinagmumulan ng buhay spiritual natin ay sa pamamagitan po din ng ating paghingi, no? Paghingi ng tulong, ng saklolo, ng gabay ng ating Panginoon. Verse 20, sabi dito, ito ang mga lupaing napapunta sa lipi ni Juda at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Ang mga lungsod na nasa kaduluduluhang timog sa may hangganan ng Edom at ay ang Kabzeel, Eder at Hagur. No? Dito makikita natin na ito yung mga mana ng lipi ni Juda. No? Ang mana ay konkreto at detalyado. No? Hindi siya basta guhit na lang tayo hanggang dito yung gusto ko, no? Hindi po, lahat po yan talaga ay merong konkreto at detalyadong pagpapakita ng ng katibayan, no? Hindi yan pangkalahatan lang na ito para sa Israelita, bahala na kayo dyan, no? Kundi talagang ibinibigay yung para talaga sa bawat isa, no? Tandaan natin na ang plano ng Diyos ay may detalye, no? Very, very specific, very detailed, no? Yung saan man yung lugar, yung panahon, or paraan kung paano ito matatanggap, no? Hindi siya Diyos ng kalituhan kasi He is a God of order, no? Yung talagang napaka-organized ng ating Panginoon. Sina Dimona at Adada, Kades, Hazor at Itnan, si Telem at Biat, Sif, Telem at Bialot, Hazor, Hadata, Keriot Hesron na tinatawag ding Hazor, Amam, Shema at Mulada, Hazar Gada, Hesmon at Beth-Pelet, Hazar-Zual, Beersheba at Bizotia, Baala, Liyim at Ezem, Eltolad, Cecil at Horma, Siklag, Mana at Sanzana, Lebaot, Silhim, Ayin at Rimon. 29 na lungsod kasama ang mga nayon sa palibot. Ang mga lungsod na sa kapatagan ay ang sumusunod: Estaol, Sora at Asena, Zanoa, Enganim, Tapwa at Enam, Harmot, Adulam, Soko at Azeka, Saarim, Aditaim, Gedera at Gederotaim. Lahat-lahat ay 14 na lungsod, pati ang mga nayong nasa paligid. Kasama rin ang mga lungsod na sumusunod, no? Senan, Hadasa at Migdalgad, Dilan, Mispa at Joktiil, Lakis, Boskat at Eglon, Kabon, Lamam at Kitlis, Gederot, Betdagon, Naama at Makeda. 16 na lungsod kasama ang mga nayong nasa paligid. Kabilang din ang Libna, Eter at Asan, Jefte, Asena at Nazib, Keila, Aksib at Maresa. 9 na lungsod at ang mga nayon sa palibot. Gayon din ang lungsod ng Ekron at ang mga bayan at nayon sa paligid. Ang lahat ng mga lungsod sa malapit sa Asdod, buhat sa Ekron hanggang sa dagat Mediteraneo. Kasama rin ang mga lungsod ng Asdod at Gaza, ang mga bayan at nayong sakop nila hanggang sa patis ng Ehipto at baybayin ng dagat Mediteraneo. Sa kaburulan naman, ang mga lungsod ng Samir, Hatir, Soko, Dana, Kiryat Sana na tinatawag ding Debir, Anab, Estemoa at Anim, Goshen, Holon at Gilo, 11 lungsod kasama pati ang kanilang mga nayon. Gayon din ang Arab, Duma at Eshan, Janim, Beth, Tapwa at Afeka, Humta, lungsod ng Arba at Hebron at Shior. 9 na lungsod kasama ang mga nayon sa paligid. Kabilang pa rin ang Maon, Carmelo, Zip at Chuta, Jizreel, Jokdeam at Zanoa,
Kain, Jabaa at Timna, 10 lungsod at ang mga nayon sa paligid. Halhul, Betsur at Gedor, Niara, Bet-Anot at El-Tekon, 6 na lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Kasama rin ang lungsod ng Baal o lungsod ng Jeyarim at ang Raba, 2 lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Sa ilang naman ang Beth Araba, Midin at Sekaka, Nipsan, ang lungsod ng Asin at Engedi, 6 na lungsod kasama pati ang mga nayon sa paligid nila. Po yung mahabang listahan ng mga bayan, no, kung saan ito ay nasa timog, no, yung kapatagan, kabundukan at ilang. At ang Diyos po natin ay Diyos ng kabuuan ng buhay, no? Kung ano man, nasaan ka man ngayon, ikaw man ay nasa lugar ng kabundukan, or ito po ay nagsisimbolo ng tagumpay, or kung ikaw man ay nasa lugar ng kapatagan, kung saan ay yung okay lang, yung buhay mo, walang masyadong problema, walang masyadong chill lang, kumbaga hindi naman sobrang sagana, pero wala siyang masyadong problema. Ano po, kung ikaw naman ay nasa lugar ng ilang, ano, kung saan nagsisimbolo ito ng panahon ng napakadaming pagsubok, napakadaming problema sa buhay, ano po, tandaan po natin nasaan dito ka man, nasa ang lugar ka man, anumang panahon ka ngayon, ang ating Diyos ay mananatiling Diyos natin. Hindi kanya sasamahan sa panahon lang ng tagumpay mo. Hindi kanya sasamahan sa panahon lang na wala lang, na okay lang yung buhay or relax lang yung buhay. Hindi ka lang niya sasamahan sa panahon na ikaw ay may problema. Ano po? Sapagkat si Lord, ano man yung sitwasyon, ano man yung kalagayan natin, mananatili po siyang nandyan para sa atin kung tayo ay mananatili sa Kanya. Kaya naman, dito po talaga makikita natin, no? Huwag lang natin tawagin si Lord sa panahon na tayo ay may problema. Tawagin din natin siya sa panahon na tayo po ay nasa tagumpay, no? At napakasarap po na namnamin ang bawat panahon na meron tayo, kalagayang meron tayo, kung kasama natin si Lord. Nawa po ay napagpala tayo, no, sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon. At God bless everyone, and to God be all the glory.